Ayan, hello, magandang gabi kapanalig, no? At ngayon ay nalalapit na ang NatCon and magsisimula ito ng June 8 to June 9 sa chapter ng Antipolo at ang paksa dito ay patungkol sa social media. So, ang dami nagsasabi na, Sanrio, pupunta ka ba? Ano ba yung magiging ganap mo? And yes, kino-confirm ko na ako ay pupunta at kino-confirm ko na magtatanong ako regarding sa mga questions under ng social media, yung mga nagiging problema pagdating sa debates, pagdating sa mga nagiging problema ng mga CFD na non-organizational sa mga organizational. Okay, bibigyan ko kayo ng mga hint bilang paghahanda sa mga organizational na CFD rito, which is yung mga chapters dito, no? Unang-una, ilalatag ko po dito yung memo ko. Kasi, actually, I hate doing this. Ayoko po itong gawin kasi we are Catholic, but I need a confirmation, I need a justice para malinis ang pangalan ko. Kailangan ko pong linisin ang pangalan ko. Pag ako po nagpunta ng National Convention, pasensyahan tayo mga may papel dito. Hindi ako pumunta doon para manggulo sa National Convention. Hindi rin ako nagpunta doon para magreklamo. Nagpunta ako doon para magtanong. Iisa-isahin po natin, no? Ang first CFD organizations na-attendan ko is the CFD Co-op. CFD Co-op, tinanong po ako if actually hindi tinanong Actually, they judge me. Sabi sa akin, buwag na. Kasi yung mga kaanib daw, nagkagulo-gulo at nagbida-bida. But the CFD Co-op told me, yung member doon not the CFD Co-op itself, na walang baklang CFD. Doon ko unang narinig yan at itatanong ko yan sa CFD para magkaroon ng idea yung mga presentations ko at paghandaan ninyo. Ikalawa, CFD Cebu, which is the God died and God died literally. I don't even present that I am a God died, that I am pabor sa CFD Cebu. Ilalatag ko din yung sinabi sa akin ni Alvin Quitamondok regarding sa CFD Pasay, CFD National, at CFD Imus. Questioning ko yan kasi directly na sinabi sa akin ni Alvin Quitamondok na ako daw ay expulsion o tinanggal ng CFD National as CFD. That is very questionable for me. Paano nila ako tatanggalin? Hindi po ako naging bahagi ng CFD org. Paghandaan nyo to. Kung wala kayong lakas ng loob na kausapin ako, paghandaan nyo yung mga tanong ko. CFD Imus. Meron akong copy at babasahin ko to sa mismong CFD National Convention, yung pinakalat ninyo na CFD memo. Why? Because I need justice. Hindi po ako pupunta doon just for making a scene para lang makilala ang Sanrio, hindi. I almost died. Nung nilabas yung CFD memo na yan. Muntik na akong mag-commit ng suicide. Yung nilabas po ng Imus, yung memo nila sa akin, muntik na akong magpakamatay. And aside from that, muntik na akong umalis sa pagiging Katoliko ko. I need an explanation. Hindi po ako papayag na matulog
yung ganitong ginawa sa akin ng org, napapansin ninyo, pagdating kay Sanrio at merong Katoliko na nag-a-against sa akin, bakit napaka-aggressive ko? Sinasabi sa akin, Sanrio, you are a monster. You are a demon ng CFDY. Because the CFD organization made me to be like this. Kayo ang gumawa at humubog sa akin kung bakit ako galit na galit sa mga Katoliko kapag alam kong mayayabang. Kasi alam ko kung anong pakiramdam. Ilalatag ko yan sa NatCon. Kay Boy Letra, most of the Catholics, naniniwala kayo kay Boy Letra, even kay Alvin Gitamondo. To be honest, yung mga Protestant, INC, Born Again, SDA, Mormons, MCGI, they are my friends. I am just protecting them because tao sila. We have no rights to offend them kapag tayo ay dedebate. It's okay kung saritin. Kung tayo ay magre-written debate and we are actually saying na offensive sa kanila o na-offend sila, it's okay. It's just a written. At offensive din naman yung sinasabi ng sulpot, but in a live debate. Though it's not actually happened in Facebook, though it's actually happened in TikTok, that is wrong. I am protecting their rights. Kapag ang Protestant ay humarap sa inyo ng maayos, harapin natin ng maayos. Huwag natin bastusin. Alam nyo po ba, ang Philippine Debaters Associations ay punong-puno ng Protestants. Alam nyo, sabi sa akin, Sanrio, we are on your side. Huwag nyo kong subukan na ang Protestante at Katoliko ipaglaban ako laban sa inyong mga mayayabang kayong CFD. Alam nila ang pinagdaanan ko. And I don't need to explain everything na nangyari sa akin. Doon ko yan sasabihin sa NatCon. And they have. They have to explain it to me. Yung malinaw na malinaw. I almost commit suicide because of that memo. I almost commit suicide because of that. God died, and God died literally because I was an aspirant of CFD Cebu. It means that I was stand as a God died. And kinalat yung memo na yan sa iba't ibang CFD chapters. Batang-bata ako noon, wala akong alam. They are attacking me personally, even my family, at na-adapt ng mga Protestant na hanggang ngayon, they are telling that my family was a scammer. They have to answer me. Pag ako nagpunta ng National Convention, lahat kayo na mga CFD na under ng chapter, humanda kayo sa akin. Hindi nyo alam ang pinagdadaanan ko nung panahon na yan. Ito yung huli. Under ng CFD Quezon City, under ng CFD Visayas, they are telling me that I will not be CFD because I have no registration or certificate under the CFD org. At nagaganap yan under ng social media. May isa pang CFD Bulacan officer na nagsasabi, mali ang way ng pagde-defend mo. Sanrio is not a CFD. That's wrong. I am actually using my free will to defend the Catholic Church. I am not under
ng CFD org. That's why ayoko ng org because I don't want to be controlled. Sa mga Katoliko dito na nagsasabi, Sanrio, galit ka ba sa mga bashers mo na Catholic? Galit ka ba sa mga bashers mo na sulpot? No! Hindi ako galit sa inyo. Why? Sumasakay lang ako sa agos. If you are posting me something bad, if you are saying something bad about me, I have to refute it because that is my obligation to protect myself against my bashers. I am not actually feel any hatreds to those people na pinababagsak ako. Why? Nagiba nga yung Facebook ko na may almost 20,000 followers. Nagalit ba ako? Dinaing ko ba sa live? Hindi. Why? Kasi pag ang tao mahal ako, hahanapin ako. Pag ang tao na-miss ako at hinanap, Sanrio, bakit wala kayang live? Gagawa sila ng paraan para makita ako. Hindi ko kinakatakot ang followers. Lumaban ako sa In Defense of Truth. I have only 100 followers. Look at my views. 2,300 ata yung views ko. It is more than my followers. I have only 100 followers but my views is almost 3,000, 2,3 or 2,4, I don't know. Hindi ko kasi tinitignan yung mga views. But the question is, hindi po ako lumalaban sa Catholic na kapanalig. It is not just because I want a content. Gusto kong panoorin ako o because kasi lumaki ulo ko kasi ang daming Katoliko na naniniwala sa akin. Hindi. Gusto ko din naman pong ipagtanggol ang sarili ko. Lahat po ng laban ko at lahat ng mga naninira sa akin, sila naman nagpasimula. Katulad nung huli, may pinost ako, di ba? Katoliko, yung KKOT, yung KOT. Siya naman po yung nag-post. Hindi naman ako pwedeng mag-react. Kasi image ko yun eh. Never po ako, sa lahat ng laban ko sa mga Katoliko, na ako naging simula. Sila naman po eh. At nagtataka ko. Paano nila ako nakilala? Paano nila nalaman ang ugali ko? I don't even know them. To be honest, okay, I will be honest to you kasi may kachat ako ngayon na si FD. How can I say this? Nangaasar lang naman po ako sa social media. If I hate that person, sana nilive ko na. If I truly have a grudge, or if I truly have an hatred to that person, sana nag-live ako. At binanggit-banggit ko na yung mga pangalan nila. But no. Bakit ba nagpo-post si Sanrio ng ganito? For you to be able to understand what is the difference between the doctrines of the Catholic Church and the Protestants. Though, it was quite tricky na parang nambubuli ako. Hindi ako nambubuli. It's a millennial way. When I posted something on the social media regarding how I identify the doctrines of the Sulpot, it's a millennial way. I am not actually bullying them. Actually, it's the truth. If I am bullying them, prove it na hindi yun totoo. Totoo yun. Hindi po ba nababasa ninyo sa mga post ko, yung mga may crush sa akin dyan, mag-comment, I am not a hypocrite, I am not a fabricated person. Totoo ako. At siguro,
Ginagamit ko lang yung kalayaan ko bilang non-organizational na CFD. Kasi kung ako ay pasok sa organizational CFD, do you think that magagamit ko to? Hindi. Bakit? Kasi if these people, they will know that I am under an organization sa Catholic, ang babanggain nila yung organization eh. Bakit wala silang mabangga? Kasi I am an independent. Wala silang pwedeng sirain. Kahit wasakin nila ako lang ang mawawasak. Walang organisasyon akong sinasagasaan. Now, the question is, bakit galit na galit sa akin yung mga nasa organisasyon? I am not under into your organization. I am not under sa mga rules at mga platforms ninyo. Bakit galit na galit kayo sa akin? Ako naman ang sinisira. Ako naman ang nababash. Meron ba kayong naitulong sa akin? Naipagtanggol nyo ba ako? At humingi ba ako na magtatanggol sa akin? I can defend myself. I can defend the doctrines of the Catholic Church alone. Hindi po ako duwag. Hindi ako duwag. At wala akong pakialam sa sasabihin ninyo sa akin bakit. Hindi kayo nagpapalamon sa akin. Kayo ba nagpapalamon sa akin para katakutan ko? Ang daming content creator na nagmumura. Bakit hindi nyo sitahin? Ang daming content creator na sumisira sa Catholic, ang mga atheists, bakit hindi nyo sugudin? Bakit ako? Wala po akong pakialam sa mga taong magsasabi sa akin na Sanrio ganito, Sanrio ganyan. Hindi ka nagpapalamon sa akin. My duty and my job is to protect the Catholic Church. Kung ano gusto ko, yun ang gagawin ko. Huwag niyo akong sasabihan na heretical. Huwag niyo akong sasabihan na pride na lang ang umiiral sa akin. Bakit? Kasi kung mali ang sinasabi ko, magpa-file ang CBCP para i-excommunicated ako. Ginagamit ko ang free will ko bilang isang independent Catholic. At lahat ng CFD chapter dito na nang walang ya sa akin, questionin ko kayo, mata sa mata, pangil sa pangil. Siguraduhin niyong masasagot ninyo lahat ng tanong ko. Ang paksa sa National ano ba yon? NATCO, National Convention ay social media. Yang ginawa niya sa akin nagdulot ng malaking problema hindi lang sa akin kahit sa sariling pamilya ko. At yung pagkakalat nyo ng memo, lalong kumalat ang death threats ko. Totoo! Lumakas ang loob ng mga sulpot na padalahan ako ng death threats dahil sa memo na yan kasi inaakala ng sulpot wala pong kakampi sa akin na Katoliko. Totoo yan. Yang memo ng Imus, panindigan nyo yan. Haharap ako, may kopya ko at babasahin ko at ipapakita ko yan. Kaya po dumami ang death threats ko before. Kasi lumakas ang loob ng sulpot na maaaring patayin din ako ng kapwa Katoliko ko dahil sa memo na yan. Ikalawa, Alvin Gitamondo. Naglatag siya ng expulsion sa akin sa CFD Malibay, CFD Cavite at CFD National. Panindigan niya yan. Ilalatag ko yan sa National Convention at siguraduhin ninyo na panindigan nyo yan. Na totoo yung sinasabi ni Alvin Gitamondo. And I wanted to hear the exact answer regarding dyan sa sinabi ni Alvin Gitamondok sa akin. Hindi po ako papayag. Wala akong pakialam
kung sikat o hindi yung haharapin ko. Napakabata ko. Ang bata-bata ko pero hindi ko kayo uurungan. Ang talino, wala sa edad. Lahat ng nanlait sa akin noon, magpasa hanggang ngayon, humanda kayo sa akin. Tahimik lang ako, di ba po? Nagla-live lang po ako na kung ano yung about sa life, kung ano yung about sa friends. Yung kanina nga po naputol kasi may tao sa likod nakakahiya kasi INC. Kaya naputol. Pero, tignan natin. Tignan natin. Sasabihan ninyo masama ugali ko? Patutunayan ko sa inyo sa National Convention kung sino ang masama ugali. Lahat po ng issue ko sa Katoliko, sila nang away sa akin. And my only duty is to protect myself. Bakit ako naging masama? Bakit ako naging masama? Okay. Kasi nga po, sikat ako. At dahil sikat ka, yung mga tao na may hina at hindi kilala na Katoliko, aatakihin ako. Malamang ipopost ko. Anong sasabihin ng mga Katoliko? Sanrio, ang sama ng ugali mo. Bakit? Hindi nyo ba naisip, sa dami nila mag-isa lang ako? Hindi nyo ba naisip, sa dami ng umaatake sa akin, mag-isa lang ako? Bakit ako lang? Bakit ako lang? Si Denmar Santiago, nung CFD ba, may umatake ba? May umatake bang Katoliko? Nalantad? Ako lang. Kay Denmar, magmula sa Rosary, magmula sa Divine Mercy, magmula sa kung ano man yan, ako lang. But look at me. I am only one. But I am attacking na maraming Katoliko. Why? Because most of the Catholic knows me and I hate it. I hate it. Galit na galit ako, bakit ako nakikilala? I hate it. Yung mga post ko, I never shared anything. Nung first, yes. For me to be able to know na yung mga followers ko, oy, bago FB ko, yes. But now, no. I want you to find me. If you are a true follower of me, if you are mahal nyo ko, find me. Pero hindi na po ako yung tipong tao noon na maghahanap pa ako sa inyo. Bakit? I hate it. I hate to become famous. I hate to recognize. I hate it. Mamamatay ako ng maaga pag masyado akong nakilala. Pero yung mga tao na hindi ako kilala, kung makapag-comment, kala mo kilala ko? The question is, inalam nyo ba ang issue kung bakit ako nakikipaglaban sa kanila? Sa mga bashers ko, did you ever try to ask me, Sanrio, what happened? No. Bigla na lang kayong lalabas sa comment section ko at i-discriminate nyo ko, i-judge nyo ko without even knowing what's happened. What happened? Sanrio, what happened? Marami bang nakakaalam dito na yung Facebook ko na may almost 20k followers giniba ng Katoliko? May nakakaalam? Wala. Nagalit ba ako? Nagalit ako? Nilive ko ba? Kung sino siya? Hindi. Anong sabi ko? It's okay. Why? Why? Kasi yun yung God's will eh. God's will yun. Wala akong FB. It's okay. Second, yung away namin ni Alvin Gitamondo, may nagtanong ba sa akin bakit kami nagtalo? Bakit ganun yung sinasabi mo, Sanrio, kay Alvin Gitamondo? May nagtanong ba sa akin?
Wala. Saan kayo nakinig? Sa kabila. Pero walang nangahas na magtanong sa akin, Sanrio, bakit ganun yung sagot mo? Sabihan ako na pokpok? Sabihan ako na bugaw? Sabihan akong malandi? Hindi ba ako masasaktan? Masakit yun sa akin. Sabihan niya ako na ang CFD National, tinanggal ako. Hindi naman ako naging CFD na kaanib. Masakit yun sa akin. Sana maging makatao naman tayo. Tanungin niyo rin ako, Sanrio, bakit may ganitong issue? Baka sakaling alam mo. Kasi lahat po ng issue ko, Catholic or Protestant, sila naman po nagsimula eh. Yung away namin ni Kuya Hamskiri, SPMS, hindi natutulog. Bakit? Dahil sa comment ni Bonilla Ibe. Yun naman po yung totoo eh. Nag-comment si Bonilla Ibe na hindi ako ganun kagaling o hindi ganun kahasa yung latag ko sa debate. Ang nagsabi sa akin, Protestant, masakit yun sa akin. Kaya nagalit ako kay Winnie Bonilla Ibe. Ang sumalo si Hamskiri. Kaya kami nag-away ni Hamskiri kasi teacher niya yun. Ang point ko lang doon, pwede naman akong personalin. Kausapin niyo ko. Mga Katoliko, kausapin niyo ko. Sanrio, what happened? May issue ka, ano nangyari? Huwag niyo akong husgahan. Ang dami ko din pinagdadaanan. Buti nga kayo, taga-sita lang ng butas ko eh. Buti nga kayo, taga-silip lang sa akin. Na Sanrio, mali ka. Swerte nyo. Sita-sita lang kayo. Pero yung pinagdadaanan ko, wala kayong alam. Wag naman po tayong ganon. Wag nyo naman ako masyadong i-down. Kung may nakikita kayo na ipinagtatanggol ko na Protestant kasi may mali yung Katoliko, wag naman tayong maging mapang-abuso pagdating sa actual debate or live debate. Babastusin natin sila. Wag naman tayong mapang-abuso. Ang dami ko pong kaibigan na Protestant. They loved me so much. Kaya wag silang aarte-arte sa akin. Nakakita na ba sila ng defender na ipagtatanggol ng Protestant? Even Muslim na CFD? Ako po ay ipinagtatanggol din ng mga Protestante. Bakit? Maging makatao naman tayo. Alamin nyo muna kung bakit ako nagalit. Yung mga ipinagtatanggol po ninyo, yan yung sumira ng Facebook account ko, na which is marami po dapat akong masasama sa NatCon. Alam nyo po ba? Ang dami ko dapat masasama sa NatCon. Ang pinakamasakit, pinabagsak ng kapwa Katoliko ko. At pinagtatanggol pa nila. Bakit? Hindi po kasi ako nagsasalita. Kasi ayoko silang mabash. I am still protecting their names. Hanggang ngayon, nagsasabi sila sa akin, Sanrio. Gawan mo ng paraan. Gusto namin sumama. Anong gagawin ko? Wala na po yung Facebook account ko.
Tapos sasabihan ako ng mga Katoliko, sama ng ugali ko, ma-pride ako. They don't even know my story. They just saw me in a video on my life and they think that it was my natural attitude. No. I was angry on my video. Most of the Protestant, they told me wala akong narating. Wala kang ganap. That's why I boast. I have a followers. I am good. I am a great defender. Why I have to defend myself? It is not actually about kung gaano ako kagaling, kung ano yung narating ko, no. I have to defend myself. Kung hindi ko ipagtatanggol ang sarili ko, sinong magtatanggol sa akin? Stop judging me for who I am. Kasi hindi nyo ako kilala. Sabi ko nga, yung mga kaibigan ko, nakilala ko, you can talk to them. How I responsible to those Catholic na hilaw. You can. Pwede nyo silang kausapin kung gaano ako ka-responsible. I am just a simple and plain na Catholic defender. I have no name. I have no certificate. Hindi ako taong simbahan. Makasalanan ako. Hindi ako as holy as those Catholic. But it is my will to protect the church according to my own understanding. Wag niyo po sanang ilabas yung ugali ko sa mga sulpot. Iba ang ugali ko sa mga sulpot, iba yung ugali ko sa mga kapanalig ko. Wag niyo po sana yung ilabas. Stop questioning me if I am a CFD or not. Stop questioning me. Stop questioning me. Kung banal ba ako o hindi. Stop questioning me kung may pinag-aralan ba ako o wala. Kasi bilang isang Katoliko, wala po akong pakialam kung squatter po tingin sa akin ng mga tao. Wala akong pakialam kung ang tingin sa akin ng mga tao, wala akong pinag-aralan. I will defend and fight the church according to my own decision. Huwag nyo akong pangungunahan. Ito lang ang sasabihin ko sa mga CFD na bashers ko. Huwag kayong pakakasiguro sa akin. Huwag kayong pakakasiguro sa akin dahil may papel kayo. Ako ang tatayo sa mga Katolikong walang papel na CFD. Ako ang tatayo sa mga CFD na minamaliit ninyo.
wag na wag nyo akong susubukan. Isa akong waray. Bakit ako ganito katapang? Isa akong waray. Sa totoo lang, ang mga Protestant, mas mahal ako. Mga debater, yes. Yung mga nakaka-debate ko, na Protestant, sabi nga sa akin, group hug. Bakit? Kasi hindi ako kagaya ninyo. Wala akong pakialam kung Katoliko kayo. Pero pag ako nakaramdam na lumalagpas kayo sa limitasyon ninyo, maglaban tayo. I don't care what people might think about me, whether it's negative or positive. I will fight for what their right is. Why? Tao sila. Wala kayong karapatang bastusin ang mga Protestante. Pwede tayong lumaban, pwede tayong maglatag according to our will. Pero wala tayong karapatan. Pagdating sa live debate, mambabastos ka ng Protestant. Makakalaban nyo ako. I am a live debater. A known live debater. Kilalang live debater. At sino mang Katoliko rito na mangbabastos ng Protestante sa live debate, ako makakalaban ninyo. Bilang isang Katoliko, pwede nating sabihin kung ano ang gusto natin kung saritin, pero wala kayong karapatang mamahiya sa live. In public live. Kampihan nyo ako o hindi, because you hate how I look, it's okay, wala akong pakialam. But, lalabanan ko kayo. Make sure na yung mga paniniwala ninyo, kaya nyong talunin ang stand ko. Masakit para sa akin ang ginagawa ninyo. Walang sumisita sa inyo na Katoliko, di ba? Bakit? Wala kayong org. Ano ba sinisita ko yung walang org? Karapatan ko yon. May sumita sa inyong org? Meron? Sino sa CFD organization ang sumita sa mga maling paglalatag ng mga written debater at ng mga live debater? Sino? Ako lang. May sumita sa inyo na org? Sino? Pag ikaw ay nasa org, it's your duty na itama ang kapanalig mo. Wala pa akong nakita na sumita kay Boy Letra. Wala akong nakita na lumaban kay Alvin Gitamondo. Why? Rosary. Ipagdasal. Nadaan? Hanggang ngayon, umaatake. Nasa org kayo, di ba? May papel kayo. Nasa nakapangyarihan ng papel nyo? Wala akong papel. Sinong lumalaban kay Alvin hanggang ngayon? Ako. May tumutulong? Wala. If you are a true Catholic, lumaban ka. Kasi mali. It is not about the paper, it's not about the org. But it is about kung ano yung tama. May lumaban ba kay Alvin Gitamondo? Sino? Kung may lumaban ba, tumagal ba? Ilalatag ko sa National Convention yan. May naglatag ba? Ang daming National Convention na nangyari. Nilatag ba? Hindi. Nireklamo? Hindi. Why? Magaling. Magaling si Alvin Gitamondo. So,
Hindi naman yung galing niya yung kine-question, di ba? Ano ba kine-question natin? Yung mali. May naglakas sa loob sa inyo? To think, wala akong papel. Ako pa naglalakas loob, ako pa nalait. Ako pa mayabang. Giniba ng Katoliko yung Facebook ko, ako pa mayabang. Sinabihan ako na hindi ako CFD, ako pa mayabang. Alam nyo ba yung mga pinagagawa sa akin ng mga CFD? Ako pa mayabang. Kakaiba. Tama, mali. Sa kayo nakakita, giniba Facebook ko. Siniraan ako sa iba't ibang CFD chapter. Nilagyan ako ng memo para sabihin na hindi raw ako CFD. Sinabihan ako na walang baklang CFD. Ako pa mayabang? Ako pa mali. Kasalanan ko pa. So lahat kayo, mali ako. Na ako mismo na may katawan, hindi ko ipinaglalaban ang sarili ko sa CFD. Bakit? Katoliko kasi kayo. May narinig kayo sa akin? Nag-drop name ako ng CFD kung sino nanira sa akin. Pucha naman, may paringang... Ay nako, wag ako. Pare ng CFD org, sinira-siraan ako, nilait-lait ako. Binanggit ko yung pangalan? Hindi. Tapos ako pa yung masama ang ugali. Ako na nilait-lait ng iniidolo nyong pare sa CFD org, masama pa ugali ko. Gusto nyo i-open ko yan sa Natcon? Pwede naman. Kung bakit ako ganito ka-agresibo sa mga Katolikong mayayabang, kasi hindi nyo alam ang pinagdaanan ko. Nilamo nila ako ng buo. Sa totoo lang, mas mahal ko ang protestante sa ugali kumpara sa sarili kong kapanalig. Pero yung aral, Katoliko ako. Alam nyo kung bakit? Kung bakit maraming umaalis sa Katoliko? Ang yayabang kasi. Totoo yan. Mayayabang kasi sila. They are not happy seeing that there was a new Catholic faith defender na which is magaling. At kapag nasasapawan, no. Dapat ako muna. Why? It is not actually about being good or being wise as a defender. Bakit sila nagagalit? Because of the money. Yes. Pera. Pera. They are afraid na baka yung mga sponsors nila magpunta sa akin. I don't care about their sponsor. Sponsoran sila. Nagtatrabaho po ako ng marangal. Gipet? Oo. At least kumakain. Sa kanila na yon. Wag na wag lang akong mamaliitin ng mga CFD. Na Sanrio, ito ugali mo. Sanrio, mayabang ka. Sanrio, malandi ka. Kilala mo ko. Did they know kung anong pinag-awayan namin? Alam ba nila ang naging issue ko? Namumuhay ako ng marangal at patas sa mundong ito. Ako ay kumakain sa malinis na paraan. Huwag niyo akong hinuhusgahan. Mga mayayabang na CFD. Pagpunta ko ng National Convention, humanda kayo sa akin. Huwag kayong kabahan. Yung iba nagpapasingtabi na nga sa akin actually.
Sanrio, labas ako dyan ha, pero sila naman din nagpasimula ng issue. Totoo yan. Ang daming gustong mag-sorry sa akin. Ang daming gustong makipag-ayos sa akin, pero hindi ko nilang sasabihin. Bakit? Sila yung nagpasimula ng pagpaninira sa akin. Why are they afraid? If that is true. Bakit sila natatakot? I am asking the CFD Imus. Ako ay kinuha ng CFD na GC, which is under ng Imus. They are actually inviting me. At nandoon yung president ng Imus. I ask him, what is the purpose of your memo? Di siya sumagot. Dahil iba na yung pare ng CFD Imus, may kopya ko. Even sa GC nila, it's my right for me to know bakit sila naglabas ng memo without my consent. Family name ko yun. Lahat ng sulpot at katoliko dito na ipinanlaban sa akin ng memo, humanda kayo sa akin. I will file a case. At hihingi ako ng kapahintulutan sa National Convention na i-record kung ano yung magiging sagot ng National Convention regarding dyan sa certificate ng CFDE mo sa akin. I have to clean my name. Lilinisin ko ang pangalan ko at lahat ng involved dito, humanda kayo sa akin na CFD. Masyado nyo akong binabata-bata dahil ang bata ko. Ang talino ay wala sa edad. At hindi nyo ko ganon kakilala. Masyado kayong mayayabang. Wait lang. Wait. Ano ba yon? Kaya po, sa mga nanonood dito, na naniniwala sa akin, salamat. Bago kong FB to at yung old Facebook ko ay pinabagsak ng mismong kapanalig natin. Ganun talaga. But I was so blessed and I was so thankful na ginawa niya yon kasi naniniwala naman din ako na bahala na si Lord. Yung nag-iisip at gumagawa ng masama sa akin. Kasi sa inyo na nanonood sa akin, Protestant man o hindi, sa inyo po na lahat na nanonood sa akin, nasa sa inyo naman po yan kung maniniwala kayo sa akin. Nasa sa inyo naman yan kung hindi kayo maniniwala sa akin. Hindi kayo dapat nagagalit sa akin. Hindi kayo dapat nagre-react ng mas malalim kung mali yung sinasabi ko. We have to be react casually. Maging casual lang tayo. Kasi kung mali naman ako, casual ka lang. Kasi gaya nga ng sabi ko, giniba ng Katoliko yung Facebook ko. Nag-react ba ako? Nag-hysterical ba ako? Hindi. Casual lang. Alam nyo kung bakit? Ganun kasi yung may pinag-aralan. Hindi man ako nakapag-aral ng mataas, pero alam ko yung salitang may pinag-aralan. Alam ko yung salitang edukasyon. Na may mga taong matutuwa sa akin, may mga taong hindi matutuwa sa akin, but we have to admit it. Kasi bilad yung mukha ko sa social media. Pero sa lahat ng CFD organizations dito, humanda kayo sa akin. Dinamay nyo pa yung pangalan, yung apelido ng mga magulang ko. Humanda kayo sa akin. Ang pagiging debater ko ay ako lang. Wala tayong damayan ng apelido. If I am an Adams, yes, I am an Adams. You have to be quiet for that.
Kasi yung family name ko, hindi ko naman family name nyo. Pag may family name ako, bit-bit ko ang family name ng sariling angkan ko. You have to be quiet for it. Ngayon, dinamay nyo yung family name ko, Alvin Gitamondo. Get ready for the National Convention. Tonight, actually, I was studying about kung paano ako magtatanong sa NatCon. Huwag nyo akong pahawakin ng mic. Dahil sinasabi ko sa inyo, God died ba pinagtatalunan dito? Tignan natin kung iiral pa yung God died kapag si Sanrio na ang nagsalita. Hindi ako papayag na maliitin ang mga Katoliko na walang certificate. Always remember, ang sabi nila sa atin, hindi tayo CFD pag walang papel. At lahat ng nagsalita na yan, isasangkot ko sa CFD NatCon. No? At kasama ko, actually, yung pagpunta ko, may mga Katoliko na susundo sa akin kapag ako ay lumuwas, no? At I am safe. Bago ako pumunta ng NatCon, ang dami ko nang kasama, syempre, for security check, at tawak din po ako ng CFD Antipolo, though na hindi ako CFD. No, may yung mga host mismo, no, ay hawak ako. So, wag po kayong mag-alala. Pero sana sa lahat ng mga Catholic dito ay makapunta kayo sa National Convention kasi para makilala nyo ako, punta kayo. Hindi po tayo pwedeng manghusga dahil lang sa video. Gusto nyo ako makilala? Punta kayo ng National Convention kasi pupunta po ako. Ako po ay inaantay na rin ng mga CFD as protection kasi syempre riding in tandem ng mga Protestant, no? And thank you so much sa mga Katoliko po na nagko-concern po sa akin for my safety. Wala po akong gagasusin sa hotel. Ewan ko lang po sa accommodation, ha. Pero thank you so much sa mga CFD po na nagpadala ng security po sa akin. Thank you. Kay Ate Janice lalo. Thank you. Ako po ay talagang babantayan at pagpasok po natin ng NatCon talagang alam nyo naman ang Sanrio kapag Q&A. At sa mga Katoliko dito, attend po kayo ng National Convention. It is not actually about the criticism ng mga weak Catholics. It is about the information, how we deliver or how we understand the doctrines of the Catholic Church in a digital era, no, sa atin. So, sana magpunta kayo. Pero, sa mga nagtatangka po na magmaldita po sa akin na CFD, kasi may naririnig pa rin ako Ang lahat po ng CFD sa Luzon ay pupunta po sa CFD NatCon. Kita-kits po tayo. Sana wag lang po tayong magaling salitin. Kasi hindi po ako pang-rated. Pang-bungangaan ako. Ako po si Sanrio, ang kakatawan sa Ave Maristela Catholic Defender Independent Organization. Meron po kaming sariling t-shirt. Baka sa huli kami. Baka sa huli kami. Pero papatunayan ko na kahit wala kaming papel,
Kayang dumurog ng walang papel ang may papel. Para matigil na ang discrimination dito, kung may papel ka ba o wala, para matawag na CFD. Kasi po ako, wala po akong papel, pero nagtuturo ako sa may papel. Wala po akong papel, pero dumudurog ako ng may papel. At sa lahat ng may papel dyan, na may atraso sa akin, paghandaan ninyo ang isasagot nyo sa akin. Kasi hindi ko po yan palalagpasin. Hindi para ipahiya ang mga chapters ninyo. Hindi para ipahiya na magaling ako. Hindi para ipahiya na matalino. Gusto ko lang ng hustisya. Para gumaling tong trauma ko at hindi na maging pangit yung tingin ko sa CFD or sagutin nyo ako. At kung sakaling may pagkakamali man kayo, panagutan nyo. Hindi ako papayag na walang parusa yung ginawa nyo sa akin. Because I almost died. Yung nilabas nyo yung memo without my consent. At ipapakita ko sa mga Katoliko dito, sa mga sulpot dito na naglalatag, na I was not an CFD. OMG Sanrio. Tignan natin. Sabi ko sa inyo, wait lang kayo. Kasi ako, pag nagsalita, I will make sure na kaya ko naman kasing panindigan. No? Kaya sa mga kaibigan ko po dito na nanonood, kay Mami Cora Adams, advance happy birthday. Kay Daddy Kevin Adams, I am really sorry, Mami Cora Adams. Nanay ko yan, actually. If I can't even control, may bunganga. Because, you know, may bunganga. Mami, I'm so sorry. I am actually angry for what I've heard. Pero, sa mga kapanalig ko rito, thank you sa pakikinig ninyo at sana ma-share nyo itong video ko. Baka sakali manginig at maihi yung mga silpot na naglatag lahat ng memo. Kasi po, lahat po na naglatag ng memo, pwede ko pong ireklamo. Totoo po. Yun po yung legal actions po nung kinausap ko. Kasi nagkaroon ako ng depression dyan eh. Lahat po ng naglatag sa inyo ng regarding sa memo ko, pwede nyo po sa akin isend. At ang cyberbullying ng NBI ang magre-research para po makapagreklamo ko. Kasi po, seryoso po ako. Irereklamo ko po sila for the fake news, yung mga sulpot, at irereklamo ko rin po yung emos. Kung meron silang dahilan, at nagustuhan ko naman yung dahilan nila, hindi ko pa rin sila patatawarin. Yung mga sulpot po na nagbigay ng fake news sa memo ko. Paki-screenshot po yung fake news na memo kasi yun po yung sabi sa akin doon sa judge na nasa likod ko. Hindi ko po kasi pwedeng hindi po ako yung tao na kailangan sabihin ko pa sa inyo kung ano yung ginagawa ko. Hindi. I am very surprising person. No? Pero isa lang ang sasabihin ko sa inyo. Kaya niyo yung admin ng AMS pag ako binangga nyo. Si Mami Rhea, si Kuya Axel, si Ate Janice, si Ark Chatel. Talunin nyo muna sila. Pag natalo nyo, tsaka nyo ako talunin. But, aside from that,
yung mga screenshot po ninyo regarding dun po sa memo, Mami Rhea, Art, Ate Janice, sino pa ba yung isa? Mami Rhea, Art, Ate Janice, o kung sino man po kayo, pwede pong pakisend po sa akin. Kasi ipa-file ko po siya as demanda. Yun po, meron po akong access doon kasi nanggaling po yon sa IMUS. Bilang katibayan po na ako ay nabash. Kailangan ko po ng mga proof na kumalat po yung memo para makapaglatag po ako ng kaso sa IMUS at makapagreklamo po ako. Kasi magrereklamo po talaga ako. Kaya inaalam ko po, no? Yung inilabas pong statement ng IMUS actually, sa kung ako pa lang, pwede na po akong mag-complain. Pero hindi po ako na-satisfy. Ang sabi ko, kukuha po ako ng mga external evidences. Para yung mga, oy kunin nyo yung yung mga SS ng mga sulpot para makalkal yung buhay nila at humarap sila doon. No, ng mga INC, yung mga naglatag po ng kaso ko doon sa IMUS, pakuha po kasi haharap po sila. At least, madidiin yung IMUS, hindi lang ako, pati yung sulpot. Sila ang magpapatotoo, na totoo yung sinabi ng IMUS. Ayun po kasi yung sinasabi sa akin ng abogado. Nagulat kayo. Yes po. Nagpa-file po ako ng kaso. Ang kailangan ko muna po, kunin nyo yung mga nag-post ng memo ko na mga sulpot at ipapatawag po sila at malalaman po kung tagasan sila. Malalaman po kung taga saan sila, yun din ang sabi sa akin ng NBI. At ipapatawag sila sa barangay. Hindi sila pwedeng hindi magsalita. At lahat ng hindi involved na nag-post ng mga ng tungkol sa akin, kapag hindi po nila alam, libel po yung kaso. No? Totoo po yan. Seryoso po ako. Magkakaso po ako. Sana po, mga Katolik, yung mga nag-file, sayang yung dati kong Facebook. Yung nagpasa po ng mga picture ko, paki-search na lang din. Kunyari, Sanrio, CFD National, ganon. Pakipasa po sa akin kasi isi-search po yan ng husgado at kukunin yung kanilang mga opinion. Pag hindi po nila yan napatunayan na tama po yung panghusga nila sa akin, daños pervicious po, makukulong sila. Kasi willing po ako. Akala po nila tahimik lang ako. Pupunta muna ako ng tawag nito dito sa NatCon para maitama na mali yung memo. Pag naitama ko yan, humanda kayo sa akin lahat. Lahat na naglabas, even Catholic, may mga screenshot ako. Lahat ng mga Catholic, kahit mga sulpot, idedemanda ko kayo. Pareho kayo. May daños pervicious po yung ganong pangyayari. Mami Yangs, kahit kay Rico, pwede bang pakikuha kahit nakadami? Kasi ang sabi sa akin, even you are using a dummy account, nagulat kayo, may kausap akong lawyer. Sinasabatas ko na po yan. Kasi ayun din po yung pangako ko sa sarili ko. Gusto ko maging formal. Kaya nga po ako naging formal eh. Isasabatas ko na po yan. Lahat po na nagsasabi sa akin ng against ng walang katibayan,
paladaanin ko po sa abogado. Yan po ang sabi ng magulang ko. Kaya lahat po ng mga INC na may death threat sa akin, paki-send po sa akin, mag-file na po ako ng demanda. Okay lang po ba? Kasi yung Facebook ko ay nagiba. Okay po ba?